bukas na ang klinika sa Istrenta, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapos sa budget kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampi niyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal. Ovarian cancer. Yes. Sakit sa ovaryo. Okay. Bakit ba nagkakaroon nito, Dok? Basta tumutubo. Alam mo naman, hindi naman natin pwedeng sabihin. May mga risk factors. Siyempre, edad at iba pa. Kasi iisipin mo, napaka-natural na organ ito. Ito yung organ na nagpapalabas ng itlog or eggs at hormone ng kababaihan. So, di ba? Ginagamit nyo bawat buwan. Nagsacycle, nag-up and down, nagsiswing yan eh. So, tumataas ang risk ng ovarian cancer sa mga taong sabihin natin edad 50 pataas. Okay. Bakit? Dahil yun nga, yung hormone towards the end of Kasi menopause na, gano'n? yes, babalik na naman tayo sa nangyari, yung pinag-usapan natin, early menses at late menopause, pwedeng risk factor din siya. Oh. So, pag binanggit natin yun, edad 50, late menopause, early mens, or maagang magkaroon ng regla, Okay. ibig sabihin, meron hormonal change or may instability as far as hormone is concerned. Kasi tumitigil na yung cycle because Pwedeng of menopause? tumitigil, opo. But remember, ano ang function ng ovary? Siya ang nagpo-produce ng ovulation, eggs. And siya ang hormone producer. Sa, Diba? sa babae, Oo. progesterone. So, pag hindi na niya kailangan dapat mag-produce, stop na sana. Close na ang pabrika. Pero tuloy-tuloy pa rin. So, yung ovary ay may mga selula, may tissue. Okay. So, may balat, epithelial tumor niya, epithelial mass niya, may laman. Okay. Diba? Yung parenchyma niya. So, pareho yan, pwedeng may tumutubo. Dahil hindi nakokompleto yung cycle. Baka hindi na kompleto ang cycle, baka todo bigay pa rin ng hormone, maski na hindi na kailangan. Alam mo ba, isa sa mga risk factors sa mga pagkakaroon ng ovarian cancer ay mga taong never had been pregnant. But had sex. Yes, the sexual exposure is there, but they hindi ever nagkaroon ng chance na mabuntis. So, tawag dito, walang kinalaman yung sexual activity. Wala. Yung sexual exposure, sexual activity ay hindi po direkta o wala pag-usapang ovarian yan. Maaaring meron pag pinag-usapan natin ang cervical cancer. Iba pa naman cervical, yan. yung kwelyo ng matres naman yan, ibang usapan yan. Alam mo ba isang risk factor din ng ovarian cancer? Ano? Ay mga taong gumagamit ng hormonal replacement therapy, HRT. Oo. Kaya balik tayo sa usapang suso, yung breast. Ano sinabi ko? Binanggit natin na huwag kayong matakot pag kailangan ng hormonal replacement. Dahil bago i-reseta ito, i-check yan. Breast mo, yung suso mo, yun ipapasmear ka, ipepelvic ultrasound ka, para sure tayo na wala tayong binibigyan na parang feeder para mag-grow. Pwede bang hindi na lang? Ng hormonal replacement? Yes. Pwede naman. Pero syempre, nagbibigay tayo, depende sa clinical sitwasyon. Like? Yun sobra na ang hot flashes, nag-change yung na mga yung mood. sintomas. Yes. Talagang symptomatic at affected na yung quality of life mo. Wherein we have to reiterate na hindi naman lahat ng kaso pare-parehas. Yes, hindi naman lahat ng menopausal or sabihin natin tao ay kailangan ng hormonal replacement treatment. Tulad ko, wala akong symptoms na naramdaman. Yes, maraming wala. At syempre, isa sa mga risk factor yun, endometriosis. Okay? Yun ang nakikita natin risk factor sa mga pinag-aralan na kaso na may ovarian cancer. Yung PCOS. Polycystic ovary syndrome. Yes, wala siya. Wala But rin. depende yan sa hormone. Depende yan sa hormonal production. Dahil may pinag-uusapan tayo dito kung may positive hormone ba siya, yung mga receptor, estrogen, progesterone, doon na papasok ng usapang hormone. Pero kung PCOS itself, it's a structural
issue. Yes, Di yes. ba? Oo. Polycystic. Maraming Cyst. cyst sa ovaryo. Oo, Okay, yon. Oo, Hindi oo. naman po siya tinuring risk factor para magkaroon ng ovarian cancer. Alam mo, Dok, nung nagkaroon ako ng endometriosis, kasi may PCOS din Yes. ako, may myoma din ako. Yung Oo. myoma ko parang ubas, o hindi Ito siya ay bago ka segment. nagka-baby o after? After na, di ba? oo, Oo. before my youngest. Ngayon, tinatanong, yan ang ano ko, yan ang frustration ko nung araw. Kasi, tinatanong ko yung aking OB, Mhm. bakit? Anong ginawa ko? Oh, yan ang palagi mo naman tinatanong sa akin Di ba? din eh. Wala. Wala. Parang Yes. roleta lang ng kapalaran. Yan Oo. ang sorry naman po to be gory No about naman. it. Curse to the women because walang reason. Hindi kasi ako Oo. gusto ko may dahilan. Ano Oo. ba yung Alam mali ko kong yun. ginawa? Kaya nga pagkausap kita, yun ang palagi kong hinahanap. Anong dahilan? Kasi alam ko tatanungin ni Tita Winnie sa akin eh. But huwag mong sabihin curse. Because there could be worse. Hindi ba? Oh, Tita Winnie, ang dami natin mga No, in the clinical... context lang yan, of reasons. yes, in the context of that. But alam mo, sabi ko palagi sa mga tao, Dok, meron akong bukol, meron akong nakita. Ang sama, bakit ang malas ko? Sabi ko, hindi. You're lucky. You are aware. They're worse. Alam mo, maski na hindi kita ikumpara sa iba. Yeah. You're aware. Uh-uh. You can prepare. Uh-uh. We can fix it. Kasi palagi tayong lalaban. May diagnosis, lalaban ako. Totoo naman, kaya lang napakahirap ang laban doon. Alam ko. Bukod sa physical, ang mahal din Pera, naman. emosyonal, Oo. familia, Oo. relasyon. Oo. Marami yan, multifactorial. Tanggap ko yan. Pero palagi kong sinusupport ang patient ko. We talk about it. Umiyak ka na, maski na 3 oras, go ka lang. Pero Sige. isang consult lang bayad mo. Balik tayo sa ovarian cancer. So, paano ang treatment nito, Doc? Treatment natin, aalamin natin. Tatanggalan ba ako ng ovaryo? Hindi na ako magkakaanak? Pwede. Dahil may bukol na eh. So, anong klase? Ang pinaka-common is the epithelial tumor, 90% of the time. Most common yan. Ang issue natin dito, hindi lang yung treatment or surgery, Tita Winnie. Bakit siya naging 8th most common cancer worldwide? Bakit? Dahil sa lalim, sa pelvic organ, sa may dito, sa may Sa singit. puson yan eh, sa malalim. So, by the time na didiscover ang ovarian, nasa stage 3-4, Wala bang sintomas? wala eh. Dahil, Di ba mananakit? Para akong dinidismayari? alam mo ba, minsan, ako ay nakadiskubre sa pasyente ko dahil ang manifestation niya, gastrointestinal. Pirming bloated. Bloated. Okay? Na may bahangin. Pass out siya ng pass out daw ng Oo, gas, ng gas. no? Oo. Or sabihin mo parang ang bilis mabusog. Oo. Early satiety. Oo, Okay? okay. Konti pa lang kinakain, Konti ka busog na. busog na siya. Minsan, meron sakit sa puson. Okay? May sakit sa puson. At ito na, meron pang GI or gastrointestinal manifestation, pagbabago sa itsura ng pagdubi at sa itsura ng dumi. Kasi, Paano nangyari yun, Dok? Iba naman ang sistema nun. yes, pero iniipit ko ang colon. Kung may bukol, malalim ako eh. Malalim din si colon eh. So, pwede kang umipit. Magkakatabi kasi sila. Oo, kapitbahay. Pati gallbladder, Kapitbahay ko siya. So, kung yung matres mo ng ovaryo ay na-involve na si pantog, mamaya, ihi ka ng ihi. Sabi, feeling mo may balisaw-saw ka. Dahil nawawala yung pinaka-compartment ng lalagyan ng ihi, lalagyan ng dumi. Kaya nagbabago yung itsura ng dumi. Okay, change in bowel habits. Of course, yung mga tinatawag natin symptoms or constitutional symptoms, nawawalang gana sa pagkain, biglang bagsak ng katawan, yung mga ganon. 'Di ba? These are things na pwedeng natin alamin. I-attribute. Saan nanggaling? Metabolic ba? O merong pinanggagalingan? Parang ang weird, Dok, kasi supposed to be pagka sa women's reproductive, always sa bandang puson, Yes. o di kaya sa may bandang singit. Yes. Pero yung mga sintomas na nabanggit mo, parang hindi ko aakalain Tama. na nandun ang problema. Yes, kasi ang ina-affect niya, hindi mismo. Kasi kung ovaryo, wala ka naman balak mabuntis. Hindi naman siya ang paghawaan ng blood Ng blood, or regla or anything.
So wala kang narinig sa akin na tungkol sa pagdurugo, yan sa may puwerta, vaginal bleeding. Wala akong usapang ganon. So itong ovaryo, sabihin natin maliit lang. Maliit pa sa, sabihin natin, Floats. siniguelas, maliit pa ganon. Eh kung lumaki yan, sinong iipitin niya? Yung karatig niyang organ. Wow. So yung dumi. And they grow how big? It's a pelvic organ, Tita Winnie. Ibig sabihin dito, maski na ang puson mo or sabihin mo yung pantog mo walang ihi, maski na anong kapa ko, wala akong makakapa. Kaya nga, kung kayo po ay mga kababaihan, kung nagpapa-pelvic ultrasound, ano ay pinapagawa po sa inyo? Pinapainom kayo ng tubig. Tubig para Pinupuno yung pantog para mahiwalay ko yung struktura ng pantog at yung matres. At at the same time, kung kailangan kayo i-examinin ng doktor natin, yung internal examination ay by manual. By manual, ibig sabihin, dalawang kamay. Isa sa loob ng puwerta, isa sa ibabaw. Para i-squeeze. Kasi, kung isa lamang, ay wala akong masalat. Wala. So, meron siyang espasyo, meron siyang lugar para mag-grow. So, alam na natin ngayon. So, kung meron tayong endometriosis, 50 pataas, maaga kayo nagkaregla, 53 ka na o 55, hindi ka pa nagme-menopause. Baka gusto mo magpa-check. Maraming paraan. May ultrasound. So, yung iba natatakot sa speculum, huwag kayo matakot doon. Ay, oo. Hindi. Ang speculum naman ay isang parang aparato lang para maging mas maayos ang pag-examine, para makita yung yung structure ba sa loob ng puwerta. Yung iba kasi natatakot sa pap smear, gawa ng, yun nga yung speculum nga. Yes. Lalagyan naman niya ng lubricant May ng lubricant, doktor. oo. Tsaka, sasabihin nyo na, virgin ka, Oo. or may mga sizes din yun, Yes, di ba? may mga sizes, may mga paraan tayo para hindi ma-violate ang iyong hymen. Hindi yan masisira. Alam namin bilang mga mag-examine na yun, alam natin na wala kang sexual exposure. So why should I damage something that can be... And it can't damage. Yes, hindi yan ba? Kaya nga, but I have to give them the assurance na ito ang gagawin at aware ako sa Yes. ginagawa ko at hindi masisira yung tinatawag mong hymen. Si Jana may question. Curious lang po ako. Mhm. Paano po nade-detect na may ovarian cancer? Walang. Meron tayong paraan kung gusto mo, yung tinatawag na pelvic examination, no? Sa OBGYN, yung bimanual Yung- exam, pwede din magpa-pelvic ultrasound or transvaginal ultrasound. Yes. Dahil sabihin natin, meron tayong accepted normal size ng ovary. So pag nakita uy, bakit parang may matigas, solid growth, meron parang irregular, meron involvement ng kulani or something, medyo mag-investigate na tayo further. May blood examination din. May blood examination, yung CA125. But, again, it's a tumor marker, Tita Winnie. Only. If normal, Doesn't follow. pero it helps screen ba? Oo. Diba? Just so you be careful. Okay, may dapat kasi regular ang Oo internal naman. exam at saka ultrasound or other laboratories for women. Anong edad kailangan maging regular ito? 40 pataas. Magpa-exam na tayo, kasama na ang breast natin, pap smear, ultrasound. Every year lang naman yan eh. Yun, Part of once check-up. a year. Since ikaw ay isang babae, iyan ay organ exclusive para sa'yo. The female reproductive organ, the uterus, the fallopian tube, the cervix, the ovary, and the vaginal vault. Sa'yo yan. So, yun ang iimbestigahin natin or examinin natin. Parang usapang lalaki. May testicles. Meron din prostate. Ibang usapan yan. Di ba? Ganun din po. Yan. Tawag dito, syempre, yung early detection follows? Siyempre, pag nag-ultrasound tayo, makikita natin ang growth. Kasi ang palagi kong binabanggit dito ay late natin na di-detect Yun dahil nga. nga malalim siya. Pero kung conscious ka, part of check-up, tingnan mo na lang. Sabihin natin hindi usapang ovaryo. Yung ibang tao, bakit mo nalaman na may bato ka sa abdo na wala kang nararamdaman? Dahil nagpa-ultrasound ka. Oo. Di ba? Ganun din. Bakit may bukol ka sa ovaryo? Dahil nagpa-ultrasound ka. Dahil nagpapacheck ka. Remember, walang masyadong symptoms. Yes.
kakaiba na pwede kang may suspicion ka, di ba? Mm-mm. May mga ganun kasi, Dok, di ba? Yes. May katulad na lang nung breast examination na Mm-mm. pinag-usapan natin Yes. kahapon. Merong mga physical features na abnormal. Tama. 'Di ba? Merong kang makakapambukol, Mm-mm. merong irregular sa skin. Yes. Ito wala eh. Oh, So yes. kailangan mo talagang Oo. magpa-exam. Si Ali, sino po ang mas at risk sa ovarian cancer? Tatakot po kasi ako dahil meron po kaming family history ng ovarian at breast cancer. Wow. Ito ang isang sakit na walang kinalaman ang pamilya. Okay. Walang family history involvement, walang genetic involvement. O yun nga yun eh. Diba? So, ano ang protective? Nabanggit ko dito ang pregnancy. Paggamit ng O oral... Dok, baka naman mag-anak-anak naman. Hindi ko sinabing pag nagkaanak ka. Kasi ganito yan eh. Hindi natin nagamit yon pang ovulate, no? Yung itlog. Yung cycle So, natin. sa mga pinag-aralan, mga science of ovarian cancer, among patients who had it, ay sabihin natin, wala silang history of pregnancy ever. Okay. So, pregnancy is protective, pero it does not give you a full assurance. Minsan, yung paggagamit ng pills is protective at yung nagbe-breastfeed. Again, all of this is about hormone. And all of these are natural. Yes. For us. Yes. Ay, naku, nakakabitin. Pero si Doc ay nasa Facebook at TikTok. Pwede kayong mag-like, mag-share. Sundan nyo lang po ako sa ating mga social media account, Facebook at TikTok. Gamitin lang ang username natin at Doc Dennis Official, mga kapamilya. At kung meron kayo pang mga katanungan, ibang mga huntahang na gusto nyo tungkol sa medicine, mag-message lang kayo. Sumasagot naman tayo dyan. Di ba, Tita Winnie? Yan.